Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. When did you realize na mukhang okay na yung Grumpy Joe? Nung pinapabalik na naman ako sa PBA. Oo, talaga? Nung nagkaroon ng Kia and Blackwater, binigyan ako ng offer. Then sabi ko, okay na ako. Medyo na-establish na yung Grumpy Joe eh. So parang 1 year, after a year pa lang na yata, 2016 may mga nag-offer na sa akin. Even Alaska, pinapabalik ako. Nila Boss Dicky, na kung gusto mo, balik ka sa amin. Kasi yun yung time din na namatay yung asawa ko before. Yun yung pinag-usapan yung dalawa. Yeah. Alam nyo ba yung restaurant na Grumpy Joe? Malamang hindi dahil pinili niyang magtatag sa mga probinsya at hindi sa malalaking syudad. Ang kwento nito ay ang kwento ng buhay ni Benedict Fernandez III, isang basketball player na naudlot ang playing career at itong negosyong ito naman ay naging bunga ng trahedya. Benedict, pakikwento mo nga sa akin ulit yung origin story ng Grumpy Joe. Nag-start ang Grumpy Joe 2014 na wala kasi akong contract sa PBA. Okay. Nag-plan B lang naman kami na parang at least meron kaming fallback business if ever na hindi ako makarenew. Nag-start lang kami sa maliit na space before. So, lahat ng gamit, more on second hand lang. Okay. Siyempre, tatry mo lang if mag-work eh. Ang interior namin is more on basic wall. So, talagang pinormulate namin is mabuo yung menu. Okay. So, yun yung pinakamahirap na ginawa namin. Paano gumawa ng menu from starters to salads to main dish. What was your parameters para doon sa food? Anong klaseng food? Actually, nag-base ako kung ano yung hilig talaga ng tao. Number one, Baguio mahilig sa coffee. So, pinasok din namin yung coffee dito. Malamig. Number two, paano ba kikita ang restaurant? Siyempre, kailangan makater niya yung breakfast, brunch, lunch, merienda, dinner. So, pasok talaga yung pizza category. Okay. So, sinamahan na rin namin ng mga, siyempre, heavy meal, like rice meals, light meals, like salad, starters na mga gusto ng mga bata. So, doon talaga kami nag-focus at nag-start na menu. Pero wala ka namang background sa restaurant business. Actually, wala. Yung uncle ko kasi, may idea na siya. So, kinausap ko siya kung pwede kami magtayo. So, pumayag siya. Then, yun. Food tasting, kung ano yung papasa sa amin. Tinitikman namin lahat kung ano yung pasok sa lasa ng Pinoy. So, doon talaga kami nag-start kasi ang target namin is makater ng all class. Talagang affordable sa lahat. Paano yung mga ingredients? Lahat ba yan galing dito? Yes, actually. Galing lahat from scratch yung ingredients namin. Okay. Nagigising ako ng 4 o'clock ng madaling araw para mamalengke. May mga bit-bit ka mabibigat na manok. Ganun. Tapos 7 a.m. magpe-prep ka na sa store. Hindi ka ba kinabahan? Kinabahan talaga. Sa totoo lang. Kasi parang sugal eh. Oo. Sugal eh. Kasi ang forte ko talaga basketball eh. Oo. So, bigla akong tumalon sa food industry na hindi ko naman siya forte. Bless lang talaga na yung nabuo namin na restaurant, nabuo namin na name na Grumpy Joe is nag-click talaga sa lahat. May mga items ba kayong sinubukan na hindi kinagat ng tao? Yes, meron din. Meron din. So, ang ano lang naman dyan is trial and error din. Kung wala, palit. Hanggang sa ma-finalize mo yung ano yung perfect menu para sa restaurant na yun. Pero may mga pinapalitan pa rin kayo o wala? Yeah, meron pa rin. Okay. May mga pinapasok pa rin na mga bagong food. So, ganun pa. How much of your time ang nakukonsume nito ang restaurant? Paano how much? I mean, is this like, parang this is your whole day already? Yeah. Actually, whole day monitoring eh. Actually, kahit sila at yung mga staff ko tapos na sa trabaho, ako, nagche-check pa rin ng gabi. Tapos early morning, bago sila pumasok, nagche-check ako. Ganun talagang nakukonsume niya. Anong pinaka-common na problems o challenges mo sa restaurant business?
Sir Bill, number one problem is tao. Mga employees talaga. Number one problem naman sa lahat ng food establishment or kahit naman sa ibang business is more on manpower. How do you handle that? Nung una, nung wala pa naman ako HR, so ako lahat eh. So, from kakausap, ano ba yung gagawin mo, kung tatanggalin mo na ba o hindi. Actually, dumadaan sa process eh. Luckily, nabuo ko na rin yung team ng upper management ko. Meron na akong HR department na sila na yung mahawak. Kaya medyo na-less na yung stress ko. Bakit pinili mong sa probinsya lang ang Grumpy Joe? Kasi para, syempre, pag kunyari, parang nasa province ka, pag nasa Baguio, example, meron ka sa Manila, then meron ka sa Baguio, baka mamaya hindi na nila puntahan yung mga Baguio branches kasi natikman na nila. So, may marketing strategy rin kami doon kung bakit namin na nilalayo siya sa Baguio. More on provinces ang nilalagyan namin. Anong challenges naman doon sa expansion? Siyempre, time, yung travel, number one, manpower pa rin. So, pinaka-recently na in-open namin, Sir Bill, is yung Angeles branch ko. Yun yung pinakamalaking branch sa lahat. Employees ko, all in all, yung own branches na 5 is nasa 400 na yung tao namin. Hindi ka ba nagkaroon ng pagkakataon na parang nagduda ka? Tama ba itong ginagawa ko? Meron din, Sir Bill. Yeah, meron. Actually, every branch na pinupuntahan ko is nagche-check ako. May food quality checking kami. Kasama na rin yung mga operations director ko, operations manager. Umiikot kami. So, nagtutulungan kami. When did you realize na mukhang okay na yung Grumpy Joe? Nung pinapabalik na naman ako sa PBA. Oo, talaga? Nung nagkaroon ng Kia and Blackwater, binigyan ako ng offer. Then sabi ko, okay na ako. Medyo na-establish na yung Grumpy Joe eh. So parang 1 year, after a year pa lang na yata, 2016 may mga nag-offer na sa akin. Even Alaska, pinapabalik ako. Nila Boss Dicky, na kung gusto mo, balik ka sa amin. Kasi yun yung time din na namatay yung asawa ko before. Yun yung pinag-usapan yung dalawa. Yeah. Na siyempre, wala na mag-handle eh. And talagang tinutukan ko na lang yung business. Magto 12 years na kami. Nandito pa rin kami. Grumpy Joe. Hanggang saan mo sa tingin na darating tong Grumpy Joe? Are you going to start franchising? How many branches are you dreaming about? Actually, Sir Bill, meron na akong franchise isa. Okay. Si San Fernando, Pampanga. Okay. Yeah. So, all in all, we have 6 branches. 5 doon is sa akin. Company owned. Company owned. I'm looking na makita ko rin kung paano yung mga investors. And looking forward, in 10 years, maybe 1 a year. 1 year. So that we can focus dito sa quality ng restaurant. Mahirap din kasi, actually Sir Bill, madali na mag-open eh. Ang daming nagpapasa sa amin ng intent for franchising. Sobrang dami, parang everyday meron isa. Everyday meron isa. So, yun lang. I have to make sure na lahat ng branches is doing okay. Para lang ma-provide yung good quality and good service namin sa mga customers. So, ano na ang pwesto ng basketball sa buhay mo? Ano na lang, hobby na lang. Tito basketball. Tito basketball na lang. Medyo bumabalik-balik naman ako mag-basketball ngayon. You're still not thinking of playing again professionally? May mga kumukuha sa akin sa MPBL, but sabi ko nga sa kanila, medyo mahirap eh, malayo. Tsaka parang anak mo tong restaurant. Yeah, parang anak ko talaga to. Hindi pwedeng pabayaan. And yun lang, may mga humihingi na lang ng sponsorship. Like, may tinulungan ako, yung Cavite team sa MPBL. Si Valientes, mga liga nila sa Dubai, sa ibang tinulungan din natin sila. Then, meron din nag-intent ng San Juan Knights. Kakakain lang nila dito last month. Buong team. Malalakas kumain yung mga yun. Lalakas. Now, kumusta ka na? Are you contented? Are you at peace? Yes, yeah. Yes, Sir Bill. Ano naman ako? Sobrang contented na ako kung anong meron ako. At least, may masayang pamilya. Na-provide ko yung gusto nila. Nakakatulong ako sa mga ibang tao, mga staff ko na nangangailangan talaga ng trabaho. At the same time, may mga tao rin ako natutulungan outside Grumpy Joe na
nilalaan namin yung oras namin like giving back kung ano yung blessing na bumabalik yung binibigay sa Grumpy Joe. Did you ever imagine na magiging ganito kasaya at ka-successful sa restaurant business? Hindi, Sir Bill. Hindi. Actually, noong una, nasa stage ako ng adjustment from managing staff. Kasi ang na-manage ko lang, team captain, naging team captain ako ng FEU 2007. Team ko captain ako ng 2006. Kasama ko sila Jonas, Villanueva. 27, biglang ako na yung ginawang team captain hanggang 2008. So, yun na yun. Iba naman yung pag-manage ng teammate sa managing ng tao. But, syempre, attitude-wise, meron may factor. Diba, alam mo naman yung mga ibang player, iba-ibang ugali din. May topak. May topak. Tama. What were the things that you had to learn? Madami, Sir Bill. Like, ako, reading books lang ako natuto. Hindi ako nag-aaral sa food. Never. Saka hindi ka HRM. Hindi rin na HRM. But, yun nga, I have to teach myself kung paano ako mag-grow. So, number 1, I have to read books. Number 2, ask help or ask advices from may mga business din, na parang restaurant. So, nakakatulong sila. Then susunod, ang naging lesson ko talaga experience. Na kung ano yung binabato sa akin na problem while nasa position na nung Grumpy Joe, well, problem solving na talaga. You know. No time na sumamalo. Meron. Meron. But hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng magpadala. Kasi kung magpapadala ka, sama na loob tumatakbo yung business Hindi ka rin makakapag-decide na maayos. Yun na yung sinasabi nga nung asawa ko ngayon. Pagkagalit ka or medyo nainis ka, kalma ka lang. Kasi hindi ka makakapag-decide na maayos. Huwag mo yung desisyon na. Wag muna. Palamig ka muna. What's next for Grumpy Joe? More branches, siyempre. Looking forward sa South. And then, siguro, malay mo, magkaroon din ng basketball team. Aba! Maganda rin. Ibang sakit ng ulo yun. Yeah, ibang sakit ng ulo. But, syempre, more on focus muna ako magparami ng Grumpy Joe. No? But I'm more on focus more on company-owned yung Grumpy Joe talaga. What is the feeling you get na pag nakakakuha ka ng magagandang feedback ng mga tao, yung experience sila, masarap yung pagkain, very professional yung mga staff. How do you feel? Sir Bill, sobrang masaya. Lagi ko naman silang parang pinupuri yung mga staff ko. Lalo kasi may mga GC kami niyan, every branches, yeah. So pag nakakakuha sila ng tip, pinopost sila. Siyempre, kailangan din natin silang puriin. Meron din kaming mga branches na may mga parang not necessary naman na competition, but para mag-excel sila lalo. Like we have a program na which branches is yung pinakamagandang nag-perform. Hindi lang sa customer service, hindi lang sa food quality service, cleanliness, marami siyang maraming sakop yung area na yon. So, isa rin na magbuboost ng nila na pagigihan ng pagtatrabaho nila. Thank you so much, Ben. Ayun. Thank you for your time. Thank you, Sir Bill. Magandang leksyon para sa atin ang nangyaring tagumpay ni Benedict Fernandez dahil ang ibig sabihin nito, anuman ang masamang mangyari sa iyo, ay kayang-kaya mong maalpasan yan kahit sa ibang direksyon kadalhin ng iyong buhay. Yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Abangan kami Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ang aming mga sponsor, Smart Sports at Nickel Asia Corporation. Laging tandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.